Finally, meron na kaming red ants dito sa anthill. Ilang araw naming iniwan tong plate dito sa garden. Ito nga yung merong honey, pancake syrup, chia seeds, and sugar. Umulan pala kaninang madaling araw and nakalimutan ko kaya ito na yung nangyari. Pero tingnan nyo, meron ng mga langgam na lumalapit. Parang unti-unti na nga silang lumalabas. Which means pag uminit-init pa yung panahon, meron tayong makukuha dito sa garden. Kaso yung kailangan nga namin is red ants. And puro black lang, so pinakawalan ko muna sila. Try na lang ulit natin sa susunod. Balik na nga tayo dito sa ating anthill. Inayos ko na muna dito yung mga tunnel. Parang medyo nawala kasi and parang medyo nadurog yung sun. Parang medyo bumaba nga ng konti so nagdagdag ulit ako. Pinantay ko lang din siya para hindi naman nakaipon dun sa gitna. At excited na nga akong merong tumirang langgam dito sa anthill. And sabi nga sa Tagalog daw ang anthill is punso ng mga langgam. So dito ang nakatira is ants, hindi nuno ha. And speaking of ants, ito na nga yung ating red ants. And since wala nga tayong nahanap na pulang langgam ito at nakabili ulit ako. Sige nga, hulaan nyo kung ilang ants ba yung nandito sa test tube. Nung binili ko siya, merong quantity. So sige, hulaan nyo kung ilan. May range kasi yon pero sige, i-comment nyo na lang yung maximum na quantity. And of course, may konting premyo sa dalawang makahula. Nilagay ko nga pala muna sila dito sa fridge. Active na active kasi sila so kailangan natin silang pahimbingin. Or kahit kumalma lang sila ng konti. Alam nyo naman ang red ants, nangangagat sila. And habang nag-aantay nga, nilagyan na muna namin ng water itong sand. Dahil kailangan din nila ng moisture. Ginamit lang namin tong pipette sa paglalagay ng water. Medyo dinagdagan na namin para hindi masyadong dry yung loob. After 15 minutes, kinuha ko na din yung red ants. Pinakita ko na nga dito kay Charlie and Chino yung bago nilang langgam. At sabi ko, wag nilang bubuksan kasi baka makagat sila. Masakit din makakagat yung mga ganitong langgam, diba? So, sa mga langgam na to is meron ding isang queen. Though hindi natin masyadong mahalata kasi halos magkakapareha sila ng size. Itong species na to daw is hindi mo talaga masyadong halata yung queen. Medyo mas malaki siya ng konti and parang medyo mas malaki yung kanyang body. So, try na lang natin siyang hanapin. Ilagay na nga namin silang lahat dito sa anthill. And then, pinatakpan ko na sa twins bago pa makakawala yung iba. May dalawang nalaglag dun sa desk pero naibalik ko din kaagad. And si Charlie and Chino, ayan, natutuwa. Tinititigan talaga nila. Yung mga ants kasi is umaakit talaga sila dun sa hill. While yung iba naman, diretso dito sa sand sa likod. And sabi daw, itong mga ants na to is magaling silang mag-dig. Tingnan na lang natin sa mga susunod na araw kung magagawa ba talaga sila ng tunnel. Baka kasi magtulog-tulog lang ulit yung mga ants na to. Dito, kung makikita nyo, naglilibot muna sila sa kanilang bagong house. And hindi ko pa rin talaga makita si Queen Mother. Siguro nandun siya nagkatago sa ilalim. Or di kaya naman, baka nandito na siya sa mga sand. Kailan kaya siya magpapakita sa atin? Diba nakakatuwa kapag maraming ants sa anthill? Yung mga ants sa nauna nating ant farm is bihira makabili ng ganitong kadami. Usually talaga is konti lang sila. Or kung meron man is sobrang mahal. Alam nyo ba, yung ibang ants is nasa 10,000 pesos plus sila. Diba? Sobrang mahal ng mga langgam. Kahit yung mga ants na to, and yung mga nauna nating langgam is nasa 1,000 talaga siya binibili. Anyway, since bago nga yung mga langgam dito, is naglagay na din ako ng food. Baka kasi nagutom sila kasi ilang araw na din sila dun sa test tube. Naglagay lang naman ako dito ng konting protein jelly. And ito yung parang kanilang vitamins. Nagulat nga ako kasi kakalagay ko lang ng protein jelly pero kinakain na nila kaagad. And nagsisilapitan talaga sila. Diba? Parang active na active itong species na to. And sa ngayon nga, ito na muna yung ating anthill. Update ko na lang kayo pag nag-start na silang mag-tunnel.